Tay, sigurado po ba kayo na gusto niyo sumama kay Nanay Daria? Malayo po kasi ang Capiz sa Maynila eh. Hindi rin po ako marunong ng lingwahe nila. Baka po magmukha lang akong muy-muy roon. Moy-moy? Ano bang moy-moy, anak? Muy-muy, yung nasa isang tabi lang po at hindi nagsasalita. Eh tay, hindi po ba talaga pwedeng wag na lang po kayong sumama sa asawa nyo? Bakit kailangan pa po natin lumipat ng bahay at umuwi sa kanilang probinsya? Anak, kailangan na natin gawin to para magsimula ng bagong buhay kasama ng Nanay Daria mo. Saka, hindi ka naman malulungkot doon eh, dahil Tagalog din ang salita sa kanila. Katulad ng salita ng Nanay Daria mo. Huwag ka mag-alala, anak. Sigurado kong marami kang makikilala ron, mga bagong magiging kaibigan mo. Sa simula lang naman mahirap eh, pero masasanay ka rin. Eh paano po yung panaderya natin dito, tay? Saka malayo po tayo sa puntod ni nanay. Ibinenta ko na to, anak. Doon na lang tayo magtatayo ng bago nating negosyo. Pasensya ka na, Popoy, ha? Mahal ko talaga si Daria eh. Hindi ko kayang mawala siya. Saka magkakaroon ka na ng bagong kapatid sa kanya. Ewan ko po, tay ah. Parang nangyari na rin po to sa atin eh. Madalas tayo nagpapalipat-lipat ng bahay nun dahil ang sabi nyo, may mga tao tayong iniiwasan. Pagkatapos, eto na naman. Aalis na naman tayo kasi hindi nyo maiwan si Nanay Daria. Hindi ko na po alam kung anong mararamdaman ko sa mga nagiging desisyon nyo, tay. Anak, matagal ko na itong pinag-isipan. Pangako, huli na to. Ang 12 taong gulang na si Popoy ay wala nang nagawa nang buhatin ng kanyang amang si Narding ang kanilang mga bagahe pasakay sa jeep na naghihintay sa kanila. Kasama si Daria na pangalawang asawa ng kanyang ama. Maagang namatay ang kanyang inang si Lira. Namatay ito pagkatapos na maisilang siya sa mundo. Hindi niya masyadong alam kung paanong namatay ang kanyang ina dahil ayaw nun na pag-usapan ng kanyang ama. Matagal bago nagkaroon ng relasyon ang kanyang ama sa ibang babae. Kaya ngayon lang din niya ito nakitang masaya sa piling ng bagong babae sa buhay nito. Mukhang natagalan yata kayo sa loob ha. O Popoy, kompleto na ba ang mga dala mong mga gamit ha? Wala ka na bang naiwan? Wala na po, tita. Pambihira ka naman, bata ka. Bakit tita pa rin ang tawag mo sa akin? Nanay na lang ang itawag mo sa akin. Simula sa araw na ito, ikaw na ang anak kong panganay. Kaya tara na, nang maaga tayo makarating sa probinsya. O ano, nakita mo na, anak? Sabi ko sa iyo eh, mabait si Daria. Magkakasundo kayo. O paano? Tara na? 3 beses silang nagpalipat-lipat ng masasakyan para lang makarating sa Baryo Masantol sa probinsya ng Capiz. Pagdating nila sa lugar sa hintayan ng sasakyan, huminto ang kalesa sa tapat nila. Dala ng malayong biyahe ay nakaramdam ng panghihina si Popoy. Bibili sana sila ng tinapay pero nalaman nilang wala palang nagtitinda roon ng tinapay. Dahil ayon sa iilan na nakausap ni Narding ay matagal na raw na nawawala ang magluluto ng tinapay sa baryo. Sabi pa nga ng babaeng kausap nila ay wala raw makapagturo kung saan pumunta ang lalaki. Napalingon si Narding kay Daria na gumanti lang ng ngiti ang babae. Saka lang sila sumakay sa naghihintay na kalesa na maghahatid sa kanila sa baryo ng asawa. Tamang-tama pala ang pagtatayo natin ng paniderya sa baryo nyo, mahal. Kaya nga eh, sisikat ka rito, mahal, pagdating sa pagtitinda ng tinapay. Wala kang kakompetensya at mababait ang mga tao rito. Hindi rito usong utang. Kaya ang magiging puhunan mo, doble ang balik nun sa'yo. Konting tiyaga lang, makakaahon din tayo sa hirap. Wala naman akong sinabi, kay mahina o malakas ang itatayo ko negosyo rito. Sasama pa rin talaga ako sa'yo para sa magiging anak natin. At teka,
Kanina pa tumatakbo ang kalesa natin Malayo pa ba? Mga 5 minuto pa. Malayo talaga sa bayan ng baryo namin. Kaya mahirap din kapag bibili ng mga pang-grocery. Pero may sarili naman kaming kalesa. Nagkataon lang talaga na pumapasada rin si tatay. Kaya hindi niya tayo nasundo. Si Popoy naman na nakikinig lang sa pag-uusap ng dalawa ay nahagip ng kanyang paningin ang matandang kutsero. Panay ang tingin nito sa kanya. Pagkatapos ay titingin din ito sa tiyan ni Daria. Bigla siyang kinabahan sa kakaibang ikinikilos ng matanda. Lalo pa at nakita niyang may nakasuksok na tirador sa bewang nito. Nagkasalubong ang kanilang paningin ng matandang lalaki na sa tingin niya ay nasa 66 na taong gulang na. Ngumiti ito na nagpalabas sa mapupulan nitong mga ngipin. Nauuso sa lugar na yon sa mga matatanda ang pagnganganga o pagmuya ng may dahon ng ikmo at apog na gawa naman sa tapalang o shell. Nagpalipat-lipat ang kanyang tingin sa mga taong nasa loob. Ni hindi niya na napapansin ang magagandang tanawin sa labas dahil naunahan na siya ng pag-aalala at takot sa itsura ng matanda. Nandito na tayo. Mag-iingat kayo. Lalong-lalo ka na, bata. Saka lang nawala ang kaba sa dibdib ni Popoy nang magsalita ang matanda. Nakangiti itong nakatingin sa kanya, pero iba ang pakiramdam niya sa matandang lalaki. Naunang bumaba ng kalesa ang mag-asawa, kaya naiwan siya sa loob. Akma na sanang bababa siya ng sasakyan nang maramdaman niya ang kamay ng matanda. Hinawakan nito ang kanyang braso at iniabot sa kanya ang tirador. Napakunot ang kanyang noo dahil sa pagtataka. Bato lang ang pwedeng ibala dyan. Sa baryong ito, bawal ang sili. Mag-iingat ka. Kayo ng tatay mo. Alam kong hindi ka anak ng babaeng yon. Po? Sige na, bumaba ka na ng kalesa. Itago mo ang tirador. Basta, bawal ang sili. Tandaan mo yon. Magtatanong pa sana si Popoy, pero ibinaling na ng matanda ang atensyon nito sa unahan ng kabayo. Pagbaba niya ay pinatakbo na ng matanda ang sasakyan. Nakakunot naman ang kanyang noo na hinabol niya ng tanaw ang papalayong kalesa. Hindi naman yon nakaligtas sa paningin ng kanyang ama. Anak, bakit? Wala po, tay. Tara na po. Mabilis niyang itinago sa kanyang bulsa ang tirador na gawa sa matigas na kahoy. Ang hugis-way nito ay kinapitan ng kulay itim na goma. Naunang naglakad si Daria dahil mas kabisado nito ang daan papunta sa baryo nito. Si Narding naman na nakasunod sa anak ay walang tigil sa kabubuntong hininga na para bang may malalim itong iniisip. Dismayado ito sa natagpo ang itsura ng lugar. Dahil bukod sa bihira ang mga nakatayong bahay, ay mabibilang lang din sa daliri ang mga taong nakikita nilang nakatambay sa gilid ng makipot at mabatong kalsada. Sino nga naman ang bibili sa kanila kung kakaunti lang naman ang tao? Hindi na nakatiis pa si Popoy na hindi lumapit sa ama. Tay, akala ko po ba maganda rito? Bakit anak? Maganda naman Tahimik at maliwalas ang lugar dahil sa malinis na kagubatan. Teka, saan mo nakuha ang tirador na yan? Nakalabas ang goma sa bulsa mo Ang samantignan. Ito po. Ibinigay po sa akin ng matandang lalaki kanina, yung kutsero, yung nagatid po sa atin. May mga sinabi nga po siya sa akin kanina Alam niya rin na hindi ko po totoong nanay si Tita Daria. Ang sabi nga po niya sa akin bawal daw po ang sili sa baryong ito. Talagang bawal naman ang sili anak dahil maanghang. Masama rin yun sa kalusugan ng tao. Basta tay, ang sabi na lamang po ng matanda sa akin, mag-iingat na lang daw po tayo. Para po kasing may gusto siya sabihin Kaya nahabol ko po siya ng tanaw kanina. Anak, magigiliw at mababait lang ang mga tao rito.
Likas sa kanilang pagiging maalalahanin. Huwag mo nang bigyan yun ng ibig sabihin. Saka, iwasan mo nga ang maging mausisa o palaging nagtatanong. Baka hindi maging magandang dating kay Daria eh. Magtampo pa sa atin yun. Hindi na ipinilit pa ni Popoy kung ano ang gusto niyang malaman sa kanyang ama. Magmula nang marinig niya ang sinabi ng matanda, ay bigla siyang nakaramdam ng matinding pag-aalala na hindi naman niya alam kung para saan. Ilang minuto ang kanilang ginugol sa paglalakad bago nila narating ang Baryo Masantol. Maraming mga bahay na inakala niya nung una ay kaunti. May sariling palengke at kaliwat kanan ang nagtitinda sa bawat pwesto. Tagalog ang kanilang salita na nung una ay inakala niya rin na hindi niya maiintindihan. Pero iba ang presensyang nararamdaman niya sa uri ng mga tingin ng tao sa kanila. Kahit mga nakangiti ang mga ito, ay para namang kasing bigat ng malaking bato ang dating ng kaba sa kanyang dibdib. Pakiramdam niya, parang nanggaling na siya sa lugar na yon. Popoy anak, halika nga rito. Bakit po? Kapag nakangiti sila sa'yo, ngitian mo rin sila ha. Huwag kang sisimangot. Sige ka, baka isipin nila ay suplado ka. Sa una ka lang maiilang sa kanila. Kapag nagtagal ka na rito, magugustuhan mo rin ang mga tao rito. Masaya kasi sila dahil sa wakas, makakatikim na sila ng masarap na tinapay ng iyong ama. Palagi ko kasi siyang ipinagmamalaki sa mga kababaryo namin eh. Pasensya na po, tita. Ay, nay, hindi lang po ako sanay. Mahal, malayo pa ba tayo? Malapit na. Ayun nasa labas na nga si tatay at nanay eh. Hindi na sila makapaghintay na makita kayo ni Popoy. O tara na, kumakaway na sila sa atin Masayang itinuro ni Daria ang dalawang matandang nakatayo sa labas ng isang bahay. Gawa ang kabuuan ng bahay sa tabla na kahoy. Ang bubong naman ay gawa sa kugon at kawayan ang dingding sa balkonahe na merong paekis na disenyo. Nakatayo yun sa gitna ng kakahuyan habang napapalibutan ng magagandang halaman na doranta. Muling napasulyap si Popoy sa dalawang matandang nasa labas. Malawak ang pagkakangiti sa mga labi nito na nakatingin sa kanya. Pagkatapos nilang magbigay galang sa mga ito, niyakap siya ng maigpit ng dalawang matanda. Ang mga tao naman na nadaanan nila kanina ay nakiisyoso na rin na parang nakakita ng artista. Bago sila sinamaang pumasok sa loob ng bahay ng mga ito, napansin niya kagad ang mga pugot na ulo ng iba't ibang klaseng mga hayop, katulad ng baboy ramo, usa, at asong gubat. Nakasabit ang mga yon sa dingding na gawa naman sa sawali. Katabi ang mga lumang larawan ng mag-anak. Napako ang kanyang tingin sa nag-iisang babae sa gitna ng mga lalaki. Maiksi ang buhok na sa tingin niya ay edad 12 taong gulang pa lang. Inisip niyang baka si Daria yon bago muling sumulyap sa mag-asawang nakatayo sa kanyang likuran. Pagkatapos silang maihatid ni Daria sa kanyang magiging silid, ay naghain ng mga ito ng makakain nila. Ayon sa tatay ni Daria na si Mang Elip, ay karniyon ng bayawak, isang kakaibang pagkain na hindi naman sila sanay kainin. Pero dahil nakikisama ang kanyang ama, ay napilitan itong tikman ang pagkain. Masayang kausap ang mga magulang ni Daria, pero madalas niyang nahuhuling nakatingin sa kanya. Panay ang tanong ng mga ito tungkol sa itatayong negosyo ng kanyang ama sa baryo. May nakalaan na palang pwesto ang mga ito para sa kanyang ama. Ang unang araw nila sa pamilya ni Daria ay masaya naman at tahimik. Isang umaga ay isinama siya ni Daria sa ilog para maglaba ng marurumi nilang mga damit. Ang maliit na sapa ay matatagpuan sa gitnang kakahuyan, habang ang kanya namang ama ay kasama ng mga biyenan nito sa pag-aayos ng mga paninda nitong tinapay. Hindi niya namalayang hapon na yon dahil nalibang siya sa pag-iipon ng mga bilog na bato para sa kanyang tirador. Narinig niya ang boses ng batang lalaki sa kanyang likuran. "Hoy! Hoy bata!
Hindi ka taga rito, no? Napatigil sa ginagawa si Popoy at sinundan ng tingin ang pinagmulan ng boses. Nakita niya ang payat na batang lalaki na sa tingin niya ay kasing kaidaran lang niya. Wala itong suot na damit pang itaas. Seryoso ang mukha nitong nakatingin sa kanya. Ako ba ang kinakausap mo? Oo, ikaw nga. Wala namang ibang bata rito eh. Tayong dalawa lang dito sa ilog. Iniwang ka ng kasama mo, hindi mo ba alam? Nagpalinga-linga sa paligid si Popoy. Bigla siyang nadismaya na iniwan nga siya ni Daria nang hindi man lang ito nagpaalam sa kanya. Naku, kanina pa ba akong iniwan ni nanay? Ha? Nanay mo siya? Pambihira namang nanay yan, oh. Meron bang nanay na iniiwan ng anak sa ganito kadelikadong lugar? Naawa lang ako sa'yo, kaya nilapitan kita. Marami ang nawawalang bata sa ilog na to, kaya mag-iingat ka. Kung maraming nawawala sa ilog na to, bakit naman ako iiwan ni nanay? Malay ko sa inyo. Ikaw ang nakakakilala sa nanay mo eh. Alam kong dayo ka lang sa baryong to. Dahil kung taga rito ka, hindi ka tatanga-tanga sa lugar na to. Teka, ano bang problema mo? Ang sakit mo naman yatang magsalita. Bakit? Hindi ka ba sanay na may nagsasabi sa'yo na tanga ka? Hindi kasi ako natutuwa sa mga batang mahihina ang isip. Mahina ang pakiramdam sa paligid. Teka, parang kilala ko yung hawak mong tirador ah. Bakit nasa yung tirador ng lolo ko? Ha? Ito ba? Oo, kay Lolo Gimo yan, di ba? Ibinigay ito sa akin ng matandang lalaking kutsero eh, na nagatid sa amin dito nung nakaraang araw. Kung ganon, lolo mo pala siya. Oo, lolo ko nga siya. Si Lolo Gimo ang tinutukoy ko. Bakit kaya ibinigay niya sa iyan? Hindi na lang sa akin. Kung sa bagay, marami naman kami niyan sa bahay eh. Pero teka, bakit nga kaya ibinigay niya yan sa'yo? Paborito niyang tirador na yan eh. Ewan ko, hindi ko alam. Baka meron siyang ibang dahilan. Mabait si Lolo Gimo eh, at palaging naghahatid ng libre sa mga pasahero niya. Teka, sandali lang. Alam mo ba ang daan pa uwi sa inyo ha? Napakamot sa ulo niya si Popoy dahil hindi niya natandaan ang daan papunta sa bahay nila. Hindi lang niya maintindihan kung bakit iniwan siya ni Daria. Hindi niya tuloy maiwasan ang hindi sumama ang loob sa babae. Lalo pa, at sa ilang araw nilang pamamalagi sa bahay ng mga ito, ay tila nagbago na ang ugali nito. Ang sabi ng kanyang ama ay baka raw dahil sa paglilihi nito, kaya nga pilit nitong iniintindi ang ugali ng asawa. Pati siya ay nadadamay sa pagbabago ng ugali nito. Kung minsan naman ay nahuhuli niya itong nakatingin sa kanya na para bang may gusto itong sabihin sa kanya. O ano? Hindi ka na nagsalita dyan. Parang alam ko na ang ibig sabihin ng pananahimik mo ah. Hindi mo alam no? Hindi mo alam ang daan pa uwi sa inyo. Tara na, umuwi na tayo. Ihatid na kita sa inyo. Lalo pat malapit ng dumilim ang paligid. Delikado ang lugar na ito sa mga kagaya natin. Bakit mo nga pala nasabing delikado ang lugar na to? Tulad ng sinabi ko sa iyo kanina, maraming mga batang nawawala rito, lalo na sa gitnang kakahuyan. Noong nakaraang araw nga nahuli ni Aling Petra at Mang Lando yung anak nila na naglalakad ng tulog. Pero sa pangalawang gabi, tuluyan na nga naglaho ang batang babae na yon. Nakakatakot ang lugar na to, kaya iwasan mong mag-isa rito. Anong ibig mong sabing nawawala? Ang hina mo naman talaga, oo. Naglalaho na parang bula. Hindi na natatagpuan ng kanilang pamilya. Si Lolo Gimo, magmula nang mawala ang aking ama, hindi na siya tumigil sa pag-iinom ng alak. Palagi siyang abala sa paghahanap sa ama ko at sa mga nawawalang bata. Madalas namang sabihin ni Kapitan na baka raw nilapa lang ng mababangis na hayop sa kakauyan. Ang sabi dating panadero ang tatay ko. Bigla siyang nawala at naiwan ang kanyang negosyo sa lugar na to. Maraming kababalagan ang nangyayari sa baryong to, kaya siguro
ibinigay ni Lolo Gimo ang tirador sa'yo. Ha? Hindi naman nabanggit ni nanay ang tungkol dun eh. Kaya nga sinasabi ko na sa'yo para alam mo. Para kang lutang eh. Siguro wala kang kaibigan no? Bakit mo naman nasabi yan? Sa klase ng pananalita mo eh. Walang preno. Ganito kasi ako kausapin ni Lolo Gimo eh. Nasanay na ako. Marami akong kaibigan, kaya lang ako ang may ayaw sa kanila. Ang lalampa kasi at mga duwag eh. Libangan ko na maghanap ng mga asong gubat, baboy ramo at mga hayop na pwede kong mahuli para dalhin kay Lolo Gimo. Kung mahina naman ang sikmura mo, huwag ka nang manood kung paano niya yung katayin. Tapos itatapon lang naman niya sa balon para sunugin. Mukhang hindi ko nga kayang panoorin ng ganon. Mahilig kasi ako sa mga aso eh. O paano? Tara na. Dumakot lang ng ilang pirasong bilog na bato si Popoy at sumunod na siya sa bago niyang kakilala na si Roy. Astig at matar itong magsalita. Ang ibig sabihin ng matar ay lalaking lalaki, matapang at brusko. Habang tinatahak nila ang masukal na daan sa kagubatan, ay walang tigil sa kakikwento si Roy tungkol sa mga batang nawawala sa baryo. Naging palaisipan sa mga tao kung bakit hanggang ngayon ay wala pa rin nakakaalam kung ano ba talaga ang totoong nangyayari sa mga batang nawawala. Kaya nga merong karpyo na ipinapatupad si Kapitan na kapag sumapit na ang alas 5 ng hapon, ang mga bata kailangan nasa loob na ng mga bahay nila. Hindi ba sa'yo nabanggit ng nanay mo, Popoy? Ha? Hindi ko naman siya totoong nanay eh. Pangalawang nanay ko lang siya kasi pangalawa siyang asawa ng tatay ko. Patay na ang totoo kong nanay. Sinasabi ko na nga be, hindi mo siya totoong nanay eh. Kaya pala, hindi siya nag-alala para sa'yo. Bilisan mo na maglakad. Dito kasi sa bahagi ng gubat na to, marami nagpapakitang mababangis na hayop. Siguro wala nang nakakain. Kaya naghahanap na lang ng kung ano-anong nilalang na makikita nila sa daan. Kahit tao, pinapatay nila. Kaya siguro galit na galit si Lolo Gimo sa mga nauhuli kong hayop. Ang ibig mong sabihin, nanguhuli ka lang ng mga hayop sa gubat, hindi para ibenta o kainin? Para talaga patayin dahil mapanganib sila? Kawawa naman ng mga nadadamay na walang kinalaman sa mga nangyayari. May batas na nagpaparusa sa pagpatay ng mga hayop, baka akala mo. Ha? Wala namang nakakita eh. Isa pa, wala silang makikitang ebidensya. Ang ipinagtataka ko lang, hinihintay ni Lolo na mamatay ang mga hayop bago niya itapon sa balon at sunugin. Baka naman may ibang dahilan kung bakit niya ginagawa yun. Ewan ko sa kanya. Kasi magmula nang mamatay si tatay hindi na kami nagbenta ng mga nauhuli namin sa pangangaso. Pinapatay talaga ni Lolo Gimo at pinahihirapan niya. Bumalot ang pagtataka sa buong pagkatao ni Popoy. Totoong marami siyang napapansin sa baryo. Pero ang mga ganong kwento na malupit sa mga hayop, parang yun ang hindi niya matatanggap. Teka, parang nanggaling na tayo rito kanina. Anak ng... Bakit, Roy? Ha? Hindi, wala. Tara sa bandaron. Baka mali lang tayo ng tulay na dinaanan. Masyado ako nalibang sa pakikipagkwentuhan sa'yo Kaya hindi ko napansing nagkamali na tayo ng tulay na tinawiran. Ipinagpatuloy nila ang paglalakad hanggang sa madaanan nila ang isang puno ng sili. Mataba ang mga dahon nito at maraming nagkalat na bunga sa lupa. Hindi niya sana ito papansinin, kaya lang ay bigla niyang naalala ang tungkol sa sinabi ng matanda. Akala ko ba bawal ang sili sa lugar na to? Ha? Sino may sabi sa'yo? Si Lolo Gimumo. Natatandaan kong itong ibinili niya sa akin na bawal daw ang sili sa lugar na to. Pero heto pala, ang dami naman yatang sili nito. Akma na sanang lalapitan ni Popoy ang puno ng sili nang pigilan siya ni Roy. Mahigpit nitong hinawakan ang kanyang balikat. Wag! Totoong bawal ang sili sa lugar na to. Kaya kung mapapansin mo, marami siyang bunga na nahuhulog.
dahil walang gustong humawak sa sili. May paniniwala kasi sa lugar na to na ang sino man na may dala ng sili ay hahabulin daw ng aswang na bartikal. Ano? Aswang na bartikal? Parang bago lang yun sa pandinig ko ah. Bakit? Hindi ka ba nakakakita ng aswang o nakakarinig ng kwento tungkol sa kanila? Hindi naman sila totoo eh. Mga katang-isip lang sila ng manunulat. Popoy, para sabihin ko sa'yo, totoo ang aswang at may usap-usapan dito na ang mga batang nawawala sa baryong ito ay kagagawan daw ng mga aswang na bartikal. Bawal din silang pag-usapan sa lugar na to, ayon sa batas ni Kapitan. Kaya nga di ba, sabi ko sa'yo kanina, marami ang kababalaghan sa lugar na to. Kaya kung ako sa inyo, bumalik na kayo sa Maynila. Ano bang itsura ng aswang na bartikal? Sila yung mga nilalang na kumakain ng mga mata ng tao. Sa kanila sisipsipin ang dugo ng biktima nila. Nakita na ba niyo kung anong itsura nila at kung bakit mata lang ang kinakain nila? Ewan, hindi pa rin naman ako sigurado eh. Wala pa naman ako nakikitang bartikal. Pero ang sabi ng mga pinakamatatanda sa baryong to, kaya sila tinawag na aswang na bartikal, dahil mahilig daw ang mga ito na magpabali-bali ng katawan. Parang vertical sa English. Bago raw sila umatake sa mga nagiging biktima nila. Kaya naman nila dinudukot ang mga mata at kinakain. Ayaw raw ng mga ito na may makakita sa mga itsura nila. Balot daw ng tela ang mukha ng aswang na to. Si Lolo Gimunga hindi pa raw nakakakita ng aswang na bartikal. Kasi hindi mo raw gugustuhin makita ang itsura nila. Dahil kahit daw sa panaginip ay hahabulin ka nila. Parang ang hirap naman pala yatang paniwalaan ng mga ganyang aswang. Iba talaga sa mga probinsya, Popoy. Sa kansabi, kapag madalas daw nananaginip ang isang tao, malamang daw siya ang susunod na magiging biktima. Siguro naman, pamilyar ka na sa mga naglalakad ng tulog. Nako, nakakatakot talaga. Inaakit nilang natutulog na biktima para lang kainin. Kaya nga marami sa mga bata na nakatira rito ay natutulog ng nakatali ang isang paa para hindi raw maakit ng aswang. Pero bakit mga bata lang ang binibiktima ng mga aswang na bartikal? Dahil naniniwala silang ang dugo at laman ng mga bata ay makakapagbigay sa kanila ng lakas at kabataan para hindi sila tumanda. Para namang walang kaugnayan ng sili sa aswang na yun eh. Ewan ko rin ba? Basta, yun ang paniniwala eh. O tara na, medyo madilim na ang paligid. Teka, saan na ba ang daan? Naku, nalilito ako. Nagpalinga-linga ang dalawa sa paligid dahil sa paghahanap ng tamang daan. Parang naliligaw na sila. Halata yun sa kilos ni Roy. Mag-iingat ka, Popoy. Dahil isang angkan o buong isang pamilya ang mga aswang na bartikal. Nagkakaisa sila para pumatay ng mga bata. Pahabol nito habang mabilis na naglalakad sa masukal na daan ng kagubatan. 2 minuto ang lumipas ay tila napapansin ng dalawa na unti-unti nang dumidilim ang paligid at mas nahihirapan na silang humanap ng daan palabas, pauwi ng kanilang bahay. Bumundol ang kaba sa kanyang dibdib, lalo pa kapag naaalala niya ang tungkol sa aswang na bartikal. Habang naglalakad ang dalawa at nagpapalinga-linga sa paligid, hindi nila napansin ang batang babae. Muntik itong bumangga sa kanila. Takot na takot ito at nagmamadaling tumakbo sa unahan ng kanilang daan. Nagkatinginan silang dalawa ni Roy nang makarinig sila ng ingay sa kakahuyan. Alulong ng isang malaking aso. Nagtataka man ay napansin nilang tumigil din ang batang babae sa paglalakad. Para itong nakakita ng multo at humahakbang ng paatras. Teka, ano kaya ang kinakatakutan ng batang yun? Halika, lapitan natin. Hindi pa man sila tuluyang nakakalapit sa batang babae. Biglang naidipan ni Roy ang braso nito nang mapansin nila kagad ang isang nilalang na nababali ang katawan habang naglalakad. Kinilabutan si Popoy sa itsura ng nilalang na nasa unahan ng batang babae
Isang nilalang na balot ng tela ang katawan na parang ang itsura ay sa mami ng Ehipto. May saklob ito ng tela sa ulo at kapansin-pansin ang maputik na laylayan ng mga telang nakalapat sa lupa. Teka, bakit may ganyan? Sino siya, Roy? Napupuno na yata ng kakaibang mga tao ang lugar na ito ah. Bakit hindi umaalis ang batang babae sa harap ng nilalang na yun? Ewan ko, Popoy. Pero parang aswang siya, Popoy. Diyos ko, anong gagawin natin? Tumahimik ka nga at baka marinig tayo. Baka naman nagkukunwari lang siya. Ano ka ba, Popoy? Kung araw ng mga patay ngayon, matatanggap ko pa eh. Ang kaso'y hindi. Ibang taong yan. Nararamdaman ko, hindi siya pangkaraniwan. Aswang siya. Teka, sandali lang. Di ba may dala kang tirador? Oo, bakit? Anong gagawin mo sa tirador? Konting pagkakamali lang ng nilalang na yan. Butas talaga ang noo niya sa akin. Sayang, sana pala, dinala ko ang pana ko. Huminahon ka nga, Roy. Teka, tinatakot niya lang yata yung bata eh. Iba rin ang trip ng isang to ah. Halatado sa batang babae na nanginginig na siya sa takot. Naku, lagot na, tignan mo. Nagkandaihi na yung bata sa short. Ano bang meron sa nilalang na yun? Malayo pa naman ang undas eh. Nagsusuot na kagad siya ng costume na pang Halloween. Hindi nga yan nagbibiro, Popoy. Kaya akin na. Ibigay mo sa akin yung tirador, bilisan mo. Hinablot ni Roy ang hawak niyang tirador, pati na ang batong nakalagay sa loob ng bulsa niya. Sa pagmamadali nito ay nahulog pa sa lupa ang ilang mga bato. Matapang nitong hinarap ang nilalang na nakatayo pa rin sa unahan ng kanilang daan. Napansin naman ni Popoy na tila naninigas ang binti ng batang babae dahil sa takot. Tangkasan ng lalapitan ni Roy ang batang babae, pero natigil ito sa paghakbang. Halos manlaki ang mga mata ni Popoy nang mapansin niya ang pamumula ng mga mata ng nilalang. Ngumisi itong nagpalitaw sa malalagari nitong mga ngipin. Lumabas din ang malaahas nitong dila. Bigla siyang kinilibutan sa mga nakita. Roy, hindi siya tao. Mukhang tama ka. Aswang nga siya. Umalis na tayo rito. Tama ka. Kahit mata lang niya labas sa telang nakataklob sa ulo niya, hindi normal na mapula ang kanilang mga mata. Mahahaba rin ang kanyang mga kuko sa daliri. Ang batang babae, tulungan natin siya. Kunin mo siya at ilayo natin sa kanya. Akma na sanang lalapitan nila ang batang babae, ngunit huli na para tulungan ito. Inatake ito ng kalmot ng aswang sa leeg, habang natulala sa biglang paglantad ng nilalang sa kanilang harapan. Kitang-kita nila kung paanong dinukot ng aswang ang mata ng batang babae. Humarap sa kanila ang biktima habang umaagos ang dugo sa mga mata nito. Nagsisisigaw ito sa sakit, pagkatapos ay biglang dinapaan ng halimaw para sipsipin ang dugo ng biktima. Nanginig ang buong katawan ni Popoy nang tumakbo si Roy pabalik sa kanya. Popoy, takbo na! Diyos ko, may aswang nga! Totoo mga aswang! May aswang sa baryong ito! Ah! Mabilis ang kanilang hakbang, pero doon rin ang patak ng kanilang paa sa kanilang kinatatayuan. Hindi sila makaalis. Hindi sila pinapansin ng halimaw na abala pa rin sa paglapa sa katawan ng kawawang batang babae. Pero nang matanggal ang tabing nito sa ulo at makita nila ang kabuuang itsura ng aswang, mabilis itong tumayo at hinabol sila. Halos magpaekis-ekis ang takbo nila sa daan habang sumisigaw. Ngayon mo sa akin sabihin na walang aswang, ha? At hindi ka naniniwalang may aswang? Sana pala, hindi na lang kita nilapitan para ihatid. Lintik talaga, oo. Kung hindi ka naman talaga mamalasin, oh. Sabi mo matapang ka. Bakit hindi mo gamitin ang tirador ng lolo mo? Tumigil ka. Nakita mo ba ang ginawa ng nilalang na yun sa bata? Diyos ko, ngayon lang ako nakakita ng ganung aswang. Bilisan mo na lang ang pagtakbo. Baka maabutan niya tayo. Hahanap tayo ng pwede natin pagtaguan. Ano na gagawin natin sa batang pinatay niya kanina?
Nagpalinga-linga ang dalawa sa paligid para humanap ng pwede nilang pagtaguan. Lalo pa at unti-unti nang kumakalat ang dilim sa paligid. Nahihirapan na silang makita ang daan. Malayo ang gubat na yon sa bahay nila dahil maging si Roy ay nalilito kung saan sila tatakbo. Nilingon nila ang nilalang at halos manlaki ang kanilang mga mata nang makitang hinahabol pa rin sila ng aswang. Muli silang nagsisisigaw dahil sa takot. Umaasa silang may makakarinig sa kanila. Diyos ko! Hindi niya tayo tinatantanan dahil nakita natin ang itsura niya! Ano? Paano makikita? Balot nga ng tela ang mukha niya. Halos hindi sumayad ang kanilang mga paa sa lupa. Wala na rin silang pakialam kung saan man sila dalhin ng kanilang mga paa. Habol ang sariling hininga na nagpahinga ang dalawa sa isang malaking puno. Sakto naman na may kubo silang nakita sa gitna ng kakahuyan. May silong ito at halatang walang tao dahil walang liwanag na nanggagaling sa ilawan. Nagbabaka sakali ang dalawa na pumasok sa bahay para doon magtago. Sa palagay ko, wala namang tao dito kaya mabuti pa. Dito na tayo magpahinga at magkubli. Sana nandito si Lolo para mailigtas niya tayo. Ang dilim naman dito, Roy. Sigurado ka bang ligtas tayo rito? Oo. Sige na, umakyat tayo sa hagdan. Doon tayo magtago. Hindi, huwag tayo sa taas. Dapat dito tayo magtago malapit sa pintuan para kung sakaling makikita niya tayo, madali tayong makakatakas. Tamang-tama. May katre na gawa sa tabla ng kahoy. Dito tayo sa ilalim. Bilis, mauna kang pumasok sa ilalim. Dalian mo. Hindi kaya makita rin niya tayo rito? Tumahimik ka na nga. Ang dami mong reklamo. Baka nakakalimutan mong ikaw ang dahilan kung bakit tayo hinahabol ng halimaw na yun. Hindi naman siya nakakatakot nung una natin siya nakita eh. Pero nung patayin niya yung bata sa harap natin na parang gutom na mabangis na hayop, nawala na rin ako sa katinuan. Pambihira, ngayon lang ako nakakita ng ganong klaseng halimaw. Bukod sa nakakadiri na ang itsura niya, kitang-kita pa natin parang naaagnas na bangkay ang kanyang muka. Kung normal na tao, malamang patay na siya. Pasensya na kung nadamay ka pa ng dahil sa akin. Kalimutan mo na nga lang ang sinabi ko. Wala ka naman talagang kasalanan eh. Sigurado ka ba talagang dito tayo magtatago? Ang dilim at saka ang baho. Parang amoy patay. Langya, may magagawa pa ba tayo ha? Mas gugustuhin ko pang maamoy ang mabaho kesa malapa ng aswang na yun. Sa pagsuot ni Popoy sa madilim na ilalim ng katre, ay may nahawakan siyang malamig na malagkit sa ibabaw ng katre. Pero dahil naunang pumasok sa ilalim si Roy, sumunod na lang siya rito. Madilim ang loob ng bahay. Kahit papano ay napanatag naman ang kanilang kalooban na makakaligtas sila kung magtatago sila roon. Pero habang tumatagal sila, pabaho ng pabaho ang singaw ng hangin na nalalanghap nila mula sa ilalim ng katre. Pakiramdam niya ay may nabubulok na bagay sa silong ng katre. Magsasalita na sana si Popoy nang biglang bumalandra ang pinto ng kubo. Pumasok ang liwanag ng buwan na nagmumula sa labas at bumilis ang tibok ng kanilang puso dahil sa takot. Para silang hindi humihinga ng mga oras na yon habang pinakikiramdaman ang galaw ng aswang. Pumasok ang nilalang at tumigil ito sa tapat nila. Naupo ito sa ibabaw ng katre na pinagtataguan nila. Hindi huminga si Popoy dahil siya ang nasa bungad ng katre. Ilang segundo pa ang lumipas nang biglang dumapa ang aswang sa sahig at direktang sumilip sa kanilang pinagtataguan. Napakalapit ng mukha nito sa mukha niya. Kaya kitang-kita niya rin ang naaagnas nitong mukha na halos nagtutubig-tubig. Talagang nakakadiri at mas lalo pa siyang kinilabutan nang hawakan nito ang kanyang mga kamay. Ah! Bitiwan mo ako! Roy! Roy, tulungan mo ako! Mabilis na lumabas ng pinagtataguan si Roy para tulungan siya, habang ang kamay ng aswang ay nakakapit pa rin sa braso ni Popoy. Dumikit sa kanyang balat
ang basa nitong kamay. Sabay hila nito sa kanya palabas. Bitiwan mo ako! Halimaw ka! Pangit ka! Hoy! Bitiwan mo si Popoy! Mas lalong lumakas ang sigaw ni Popoy nang mapansin niyang nakadikit ang maliit na kulay puting uod sa kanyang damit. Nanggaling yun sa ilalim ng katre. Nagpupumiglas siya para makawala sa pagkakahawak sa kanya ng aswang. Umaangil ito na parang nauulol na aso. Idagdag pa ang kakayahan nitong magpabali-bali ng katawan na para bang wala itong mga buto. Roy! Tulungan mo ako! Ngumisi ng nakakatakot ang aswang. Saka ipinakita ang mahaba nitong dila na siyang ginagamit nito na pangdila sa pisngi ni Popoy. Pagkatapos ay sinakal siya nito gamit ang malagkit nitong mga kamay. Halos umangat ang kanyang paa sa sahig na gawa sa kawayan. Dahil sa liwanag ng sikat ng buwan, nakita niya ang buong itsura ng ulo nito na walang buhok. Sa halip ang naroroon ay ang naaagnas nitong balat na kumikintab dahil sa kulay na dilaw na likido. Mabilis na pinagsususuntok ni Roy ang muka ng aswang. Dala ng pandidiri sa dumikit na balat ng halimaw sa kamao ni Roy ay napamura ito. Anak ng putya! Nakakadiri! Hoy! Pakawalan mo ang kaibigan ko! Bitiwan mo siya! Kung inaakala mo mapapatay mo kami, katulad ng ginawa mo sa batang babae kanina, nagkakamali ka! Ang tirador, Roy! Gamitin mo ang tirador! Kaya niya tayo gustong patayin dahil nakita natin ang mukha niya, pati ang pagpatay niya sa bata! Bilisan mo! Mabilis na binalahan ni Roy ang tirador nito bago hinila ang goma at pinatamaan ang muka ng aswang. Kaya nabitiwan ng aswang si Popoy mula sa pagkakasakal. Bumagsak siya sa sahig at ramdam na ramdam niya ang pagtama ng matigas na bagay sa kanyang likod. Sinamantala naman yun ni Roy at malakas nitong pinagsususuntok sa muka ang halimaw. Pero hindi natinag ang aswang. Sa halip, gumanti ito sa pamamagitan ng pagkalmot sa dibdib ni Roy. Tumayo ang aswang. Galit na galit ito dahil sa ginawa ng kaibigan niya. Napasigaw si Popoy sa pag-aalala para kay Roy. Roy! Tumayo ka! Lumaban ka, Roy! Umalis ka na, Popoy! Ako na ang bahala dito! Humingi ka ng tulong kay Lolo Gimo! Nakikiusap ako! Papatayin niya tayo dito! Hindi! Hindi kita iiwan! Ililigtas kita! Naghanap siya ng kahoy na pwede niyang magamit para hampasin ang halimaw. Napansin niya ang bilog na kahoy na panara ng pinto. Dinampot niya yon at nilapitan ng aswang na bartikal. Akma na sana niyang papaluin ito ng kahoy sa likod nang masalo nito ang kahoy. Hinila siya nito, sabay kagat sa kanya. Naramdaman niya ang pagbaon ng pangil nito sa kanyang balikat. Halos mamilipit siya sa sobrang sakit. Nagkaroon naman ng pagkakataon si Roy. Muli nitong tinira ng tirador ang halimaw at tinamaan ito sa batok. Nang bumagsak ang aswang, ay hinila ni Roy si Popoy sa kamay para tumakbo sa labas ng bahay. Umangil ng malakas ang halimaw dahil sa matinding galit. Sa bilis ng takbo nito ay naabutan nito si Roy. Nahawakan naman ng halimaw ang damit ng kanyang kaibigan. Akma na sanang kakagatin ng bartikal si Roy nang biglang napasigaw ang aswang dahil sa sakit ng paa. Natungtungan nito ang maraming bunga ng sili na nakakalat sa lupa sa punong nakita nila kanina. Malinaw na takot ito sa sili dahil kitang-kita nila na nasaktan ito sa katas ng sili. Sili pala ang katapat mong halimaw ka! Humanda ka sa akin ngayon! Dumampot ng maraming sili si Popoy. Mabilis siyang lumapit sa kinatatayuan ng nilalang at dinurog niya yun mismo sa sugat ng aswang. Napasigaw ito sa sobrang sakit habang umuusok ang katawan. Tumakbo ito papalayo sa kanila habang hindi malaman kung paanong hahawakan ang sariling katawan. Para itong unti-unting natutunaw dahil sa katas ng sili. Kaya nagkaroon sila ng pagkakataong makaalis sa lugar na yon. Grabe na. Ngayon ko lang naintindihan
na kaya pala bawal ang sili sa lugar na to ay dahil umiiwas ang mga tao sa panggugulo ng mga aswang. Kaya sila takot sa sili ay dahil maapdi yun sa sugat nila. Kapag nga naman nag-alaga ng sili ang mga tao, iisipin na naman ng mga aswang na gusto ng mga tao na patayin sila gamit ang sili. Kaya ang gagawin nila, uunahan nilang patayin ng taong may alam na pangontra sa kanila ang sili. Pambihira. Anak ng... Bakit hindi ko kagad naisip yun? Ang galing ah! Biruin mo! Ikaw lang pala makakasagot sa tanong mo kanina. Kung ganun, bakit kaya alam ni Lolo Gimo ang tungkol doon? Ano kaya ang ibig sabihin ni Lolo Gimo? Kaya nga sabi ko, hindi siya gagawa ng isang bagay na walang dahilan. Katulad ng pagpatay niya sa mga hayop. Tama ka. Ang hindi lang talaga mawala sa isip ko, ano kaya yung mabahong naaamoy natin sa ilalim ng katre? Ang daming uod. Nakadikit pa rin sa mga damit natin. Halos tumalon si Popoy sa pandidiri nang makita ang mga kulay puting uod sa kanyang damit. Walang tigil ang mga yon sa pag-akyat pagapang sa kanyang leeg. Dala ng takot ay hinubad niya ang pang-itaas niyang damit. Ang baho talaga, Popoy! Parang nanggagaling sa nabubulok na laman ng hayop. Pero maiba tayo. Simula ngayon, sanggandikit na tayo ha. Kumbaga, partners na tayo. Ang tapang mo kanina eh. Ikaw ang totoong kaibigan. Walang iwanan, par. Paanong hindi ako magtatapang? Papatayin niya na tayo. Tara na nga. Siguradong hinahanap na ako ni tatay. Hindi pwede, Popoy. Pareho tayo may sugat sa katawan. Kailangan nating humingi muna ng tulong kay Lolo Gimo. Saka magtatanong na rin tayo sa kanya. Pero paano si tatay? Basta ako nang bahala. Mas lalo siya mag-aalala sa'yo kung makikita ka niya sa ganyang kalagayan mo. Sandaling napaisip si Popoy. May punto si Roy. Isa pa ay hindi niya kasalanan kung hindi siya makakauwi ng bahay dahil sinadya siyang iwan ni Daria sa ilog. Kung sa bagay, tama ka. Ibabalita ko na rin kay Lolo Gimo ang natuklasan natin tungkol sa sili. Ayos, may magagamit na tayo laban sa mga aswang. Ngayon alam na natin ang kahinaan ng mga aswang na vertikal. Wala akong balak lumaban sa mga aswang. Ang gusto ko ngayon, ligtas tayong makauwi sa bahay ni Lolo. Pagkatapos ng mga nangyaring to, alam ko na ngayon kung bakit marami ang mga batang nawawala sa baryong to. Siguradong aswang nga ang dahilan. Alam mo, sa tingin ko, Roy, hindi na tayo hahabulin ng aswang. Dahil sa nangyari sa kanya kanina, idagdag pa na masyado na maraming bahay ang nakatayo sa lugar na ito. Kaya hindi na siya magpapakita sa atin. Isa pa, di ba? Nasaktan siya sa ginawa ko. Ayos, nandito na tayo. Sa wakas, ligtas tayong nakarating sa bahay ni Lolo Gimo. Teka, marami rin pala mga bahay dito eh. Bawat isa sa mga pinto may nakadikit na palaspas na gawa sa dahon ng nyog. Para saan ba mga yan? Pantaboy yan sa masasamang elemento ng panaginip para hindi raw maglakad ng tulog at lapain ng aswang. Biglang sumagi sa isip ni Popoy ang nangyari sa batang babae. Nakaawang ang kanyang bibig na napatingin sa mukha ni Roy. Ika, bigla ko naalala yung batang babae, Roy. Hindi kaya siya nagpabaya kanina at hindi lumayo sa aswang dahil tulog siya ng mga oras na yon? Nanlalaki ang mga mata ni Roy na napapitik pa sa hangin ang mga daliri. Tama! Dahil tinatawag natin siya kanina pero hindi tayo pinapansin. Hindi nga biro ang mga nangyayari sa baryo nyo, Roy. Ikikwento ko kay tatay ang mga nangyari sa atin kanina, pati yung tungkol sa sili, para umalis na kami sa lugar na to. Pero paano negosyo niyo ng tatay mo? Ang balita ko kakabukas lang nyo kanina ng panaderya. Sayang naman ang perang nagastos nyo ron. Yun na nga ang sinasabi ko eh. Parang napasubo na si tatay kay Nanay Daria. Hindi ko alam kung makakaalis pa kami rito. Tara na nga, maglakad na tayo. Ipinagpatuloy ng magkaibigan ang paglalakad palapit sa bahay ni Lolo Gimo. Natanaw nila ang maliit na bahay sa tapat ng tindang nakasara, pero nagtaka siya sa mga bahay na nakatayo sa gilid ng mabatong kalsada. Teka,
Bakit parang walang tao sa lugar na to, Roy? Pero nakabukas naman ang mga ilaw. Maaga lang silang nagsasara ng mga pinto at bintana dahil sa karpyo ni Kapitan. Nabanggit ko to sa'yo kanina, di ba? Tara, bilisan na natin. Sandali silang tumigil sa tapat ng pintuan ng bahay ni Lolo Gimo. Nakasindi ang ilaw nito sa loob, kaya't alam nilang gising pa ang matanda. Saka lang niya naramdaman ang pananakit ng sugat niya sa balikat. Napapangiwi ang kanyang muka na tinakluban niya ng palad ang sugat niya. Lolo! Lolo, si Roy po to! Buksan niyo po ang pinto! Sigurado ka bang magpapakita tayo kay Lolo Gimo ng ganitong itsura natin? Magsasabi tayo ng totoo sa kanya. Kahit hindi tayo magtapat sa kanya, malalaman din niya kung ano nangyari sa atin. Diyos ko, maalala ko lang ang mga nangyari sa atin kanina eh. Hindi ko na maiwasang hindi pagtaasan ng balahibo sa katawan. Nakakatakot. Nagyayabang pa naman ako sa'yo kanina, pero naduwag talaga ako. Iba pala talaga kapag aktwal mo ng kaharap ang aswang. Ilang minuto silang nagtagal sa labas ng bahay bago tumunog ang pagbukas ng pinto. Sumilip si Lolo Gimo. Dahil medyo malabo ang mga mata nito, ay pilit pa silang inaaninaw nito sa dilim. At nang makilala sila ng matanda, ay nagulat ito sa kanilang itsura. Sus Mariosep, mga damuhong batay re. Bakit ganyan ang mga ayos ninyo? Magulo ang buhok at maputik ang suot. Abay pareho pa kayong walang suot na pang itaas na damit. Saan ba kayo nang galing ha? Loko ka, Roy! Kanina pa kitang hinahanap. Pasensya na po, Lo. Pero papasok na po muna kami ni Popoy sa loob. Baka po makita kami ni Kapitan eh. Ay, oo nga pala. Nagulat kasi ako sa pagdating nyo. Tapos ganyan pa mga itsura nyo. Nilakihan ni Lolo Gimo ang bukas ng pinto habang naunang pumasok ang walang imik na si Popoy. Si Roy naman ang huling pumasok. Nahalata naman niyang nagtataka ang matanda sa hindi niya pagsasalita habang iginagala ang kanyang paningin sa buong bahay. Ano ba talaga nangyari sa inyo? Para kayong hinabol ng 10 halimaw. Lo, talagang hinabol po kami ng halimaw. Grabe! Muntik na po akong makaihi sa short dahil sa takot eh. Eh teka, nasa na nga ba mga damit nyo? Baka pagsaktan kayo ng sikmura, saka may sugat kayo. Roy, isara mo mabuti ang pinto at kukuha lang ako ng maigagamot sa sugat nyo. Tatayo na sana ang matanda para ikuha sila ng gamot nang pigilan niya ito sa kamay nang maalala niya ang tungkol sa katre. Lolo, gusto ko lang pong itanong sa inyo kung alam niyo po ang kubong nakatayo doon sa gitna ng kakauyan. Doon po kasi kami nagtago eh. Hindi po namin alam kung bakit po napakabaho sa ilalim ng katre. Ang totoo po eh, kaya ako walang suot na damit na pang itaas ay dahil dumikit po ang damit ko doon sa mga buhay na uod. Para pong may nabubulok na bagay sa ilalim nun eh. Sige, hayaan mo sabihin ko kay Kapitan. At baka naman yun na ang batang babae na napapabalitang nawawala sa baryo. At teka, sandali lang. Saan nga ba kita unang nakita? Lolo, kami po yung inihatid nyo. Binigyan nyo pa nga po ako ng tirador eh. Ah, oo, naalala na kita. Ikaw nga pala yung batang inihatid ko sa baryo. Eh, paano mo nga pala nakilala ang apo ko? Nilapitan ko po siya, Lo. Nakita ko po kasi siya nag-iisa doon sa ilog na parang sinadya po ng kanyang nanay na iwan siya ron. Abay, pambihira. Bakit naman gagawin yun ng nanay mo? Tapos, Lo, habang papauwi kami, may nakita po kaming pinatay ng aswang. Napatakbo nga po kami, kaya napunta po kami sa kubo na nakatayo po sa gitnang kakauyan. Totoo po yung sinabi ni Popoy, Lo. Napakabaho po talaga. Talaga masusuka ka sa amoy. Halata naman eh. Nadala nyo ang amoy na yon dito sa bahay. Sige na, maligo na muna kayong dalawa. Roy, pahiramin mo na rin ang damit si Popoy. Kukuha naman ako ng gamot para sa inyo. Kailangan malinisan kagad ang mga sugat ninyo at baka ma-impeksyon yan. Sa likod ng bahay sila nagpunta kasama si Roy. May malaking drum doon na yari sa lata. Punong-puno yun ng tubig na parang nanggaling sa patak ng ulan. Mabilis lang silang naligo
pagkatapos malinisan ang kanilang mga sarili. Sakto na napadaan sila sa tapat ng balon. Roy, yan ba ang sinasabi mong balon sa akin? Ah, oo. Nakikita mo bang umuusok pa? Siguro may nahuli na namang aso o baboy ramo si Lolo at sinunog na naman niya dyan. Tara na sa loob at nang makapagpalit na tayo ng damit mo. Teka, parang hindi nag-aalala ang ama mo sa'yo ah. Wala pa kasing sundo mula kay Kapitan para hanapin ka. Baka naman abala lang siya sa bago niyang negosyo. Hindi makakatiis yun. Hahanapin din ako ni tatay. Pagbalik nila sa loob ng bahay ni Lolo Gimo, ay nakaupo na ang matanda sa upuan na gawa sa kahoy. Nakaharap ito sa lamesa habang hinihintay sila. Nakahanda na rin ang gamot at tela na ibibenta nito sa kanilang mga sugat. Unahin ko ng gamutin ang sugat mo, Popoy. Baka mamaya lang matagpuan ka na rito ni Kapitan. Natitiyak kong magpapatulong ang iyong ama sa mga tanod para hanapin ka. Paano naman po nila malalaman na nandito po ako? Kapag may hinahanap silang batang nawawala, sa akin sila nagpapatulong. Kaya bilisan mo na para magamot ko na agad ang sugat mo. Hindi natin alam kung nakakahawa ba o nakakalason ang kagat ng aswang na yon. Napansin ni Popoy na kumuha ng bao si Lolo Gimo. May baga yon sa loob na pinatakan ng kulay puting tawas. Saka nagdikdik ng dahon ng ikmo at inilagay yon sa gitna. Nang masunog na yon at maging abo, saka lang nito inilagay sa kanyang sugat. Pero natigilan ito nang may makitang balat sa kanyang likod. Matagal bago ito kumilos sa kanyang likuran, kaya't nagtanong na siya. Bakit po, Lolo? Balat mo ba ang markang kulay pula sa likod mo? Opo, bakit po? Dala ng kuryosidad ni Roy, ay lumapit na rin ito sa kanilang tabi. Nakitingin na rin ito sa likod ni Popoy. Hugis daw ng marka. Ang ganda ng balat. Anong ibig sabihin, Lolo, ng hugis daw ng marka sa likod ni Popoy? Ang hugis daw na marka, lalo na kung kulay pula, ay pinaglihi sa sili at may nakaatas sa tungkulin sa kanyang kinabibilangang angkan. Po? Paano niyo naman po nalaman na pinaglihi po ako ni nanay sa sili? Saka ano pong angkan? Isa kong entingero, Popoy, na kumakalaban sa mga masasamang elementong alagad ng dilim. At bilin sa akin ng lolo ko na ang kikilalanin daw ng mutya ng sili ay ang batang may markang kulay pula sa likod. Kailangan ay hugis down. Paano kaya nangyari to? Parang kusa kang ipinadala rito para labanan ng mga aswang bartikal na matagal nang pumapatay sa mga kabataan rito. Ang aswang bartikal ay may kakayahang maging asong gubat at baboy ramo. Kaya lahat na natatagpuan kong aso o kahit na anong hayop ay pinapatay ko dahil iniisip ko na aswang sila. Ang ibig niyo pong sabihin, Lo? Yun ang dahilan kung bakit niyo po pinapahirapan bago patayin ng mga nauuhuli kong hayop? Oo, Apo. Teka, sandali lang, Popoy. Meron akong ipapakita sa'yo. Saglit lang na nawala sa kanilang paningin si Lolo Gimo. Pagbalik nito ay may dala na itong maliit na baul na halos kasing lapad lang ng palad nito. Inilapag nito yon sa ibabaw ng lamesa bago binuksan at nakita nila ang hugis dahon na bato na palamuti sa singsing. Ibinigay sa kanya ang singsing na yon na parang sinukat sa kanyang daliri. Hindi nga ako nagkamali. Para sa'yo talaga ang mutya ng sili. Ano po? Mutya ng sili? Tama ka. Isang uri ng mutya na magbibigay sa'yo ng kapangyarihan at kakayahan para labanan ang mga aswang. Pwede ring magamit para pigilan ang pagiging aswang ng taong magmamay-ari nito. Nabanggit niyo po dati sa akin na bawal po sa baryo na to ang sili. Bakit po pala, Lolo? Sinabi ko yun dahil may paniniwala ang mga taga rito na maaari raw mabulabog ang mga aswang sa paligid kapag nakakaamoy ng sili.
Pero nalaman po namin kanina, Lo, na mabisa po pala na pangontra ang sili laban sa mga aswang. Ano? Totoo ba yung mga sinasabi nyo? Opo, Lo. At talagang nakita po namin na napapasok po sila sa katas ng sili. Kung ganon, pangontra pala talaga ang sili sa kanila. Popoy, gusto kong ikaw na muna magtabi sa mutya. Isuot mo yan para magamit mo. Alam kong may dahilan kung bakit ka napadpad sa lugar na ito. Magsasalita pa sana si Popoy para magtanong sa matanda, pero natigilan siya nang makarinig sila ng pamilyar na boses ng lalaki sa labas ng bahay ni Lolo Gimo. Tao po! Tao po! Hala, si tatay yun ah. Paanong... Katulad ng sinabi ko, dito talaga sila pumupunta kapag may hinahanap silang bata. Dahil madalas akong sumama sa kanila para tumulong sa paghahanap. Kaya lang, ay ni isa, wala pa kaming natatagpuan. Ito na ang pagkakataon para makita natin ang sinasabi niyong pinatay na batang babae sa kakahuyan. Pupuntahan din natin ang kubo na pinagtaguan niyo. Tumayo si Lolo Gimo para pagbuksan ng pinto si Narding. Kasunod siyang sumilip sa pintuan at ganun na lang ang panlalaki ng mga mata ng kanyang ama nang makita siya roon. Diyos ko! Nandito ka lang pala, anak. Ano nangyari sa'yo? Bakit ka nandito? Pumasok ka muna, iyo. Sige na po, Kapitan. Ako na po ang bahala sa kanila. Makakaalis na po kayo. Pagkapasok ni Narding sa loob ng bahay ng matanda, ay hinawakan kagad siya ng kanyang ama sa braso. Bakas sa mukha nito ang pag-aalala, lalo na nang makita nito ang kanyang sugat sa balikat. Kamunti ka na silang malapa ng aswang na bartikal. Ano? Aswang? Tay, may aswang po sa baryo ni Nanay Daria. Nakita po namin. May pinatay siya, Tay. Ano bang pinagsasasabi mong pinatay? Halos malibot na namin ni na kapitan ng kabundukan sa paghahanap sa'yo. Pero wala kami nakitang biktima ng aswang. Saka bakit ka raw umalis nang walang paalam sa nanay mo? Hayon, walang tigil sa kakaiyak sa kakahanap sa'yo. Nag-aalala siya sa'yo. Anak, bakit mo naman ginawa yun? Kalokohan naman po yata ang sinasabi niyo, Mang Narding. Naroon po ako eh. Kusa pong iniwan yung anak niyo ni Aling Daria. Nandun din po ako sa ilog nun. Pero hindi po ako napansin ni Aling Daria. Totoo ba yung sinasabi mo, Roy? Opo, totoo po ang sinasabi ko. Hindi po ako nagsisinungaling. Kitang-kita po ng dalawa kong mga mata. Hindi po totoong tanggap niya si Popoy, Mang Narding. Pasensya na po pero kahit hindi ko po masyadong kilala ang anak niyo, hindi ko naman po hahayaang pagalitan niyo ang anak niyo dahil sa babaeng yun. Bakas sa mukha ni Mang Narding ang tinitimping galit para sa asawa nito. Gusto sanang sikuhin ni Popoy si Roy na hindi na kailangang ipaalam sa kanyang ama ang ginawa sa kanya ni Aling Daria. Kaya lang, hindi nito natiis ang kanyang sitwasyon. Siguradong pagagalitan siya ng kanyang ama kung hindi naman ito malalaman ang totoo. Nandito ka na lang din naman. May gusto lang akong itanong sa'yo, Narding. Ano po yun, Lolo Gimo? Ito bang anak mo ipinanganak ng asawa mo sa gabi na kabilugan ng buwan sa pagitan ng 1:00 at 2:00 ng madaling araw? Opo. Paano niyo po nalaman yun? Namatay nga po ang asawa ko pagkatapos niyang ipanganak si Popoy. Teka, bakit niyo po naitanong, Lolo Gimo? Mukhang sinadya kayong dalhin dito ng tadhana. Si Daria ba matagal mo nang kilala? Alam mo ba ang lahat-lahat ng tungkol sa kanya? Teka, bakit nga po ba kayo maraming tinatanong? Diretsahin niyo na nga po ako. Mag-iingat ka. Si Popoy, bantayan mo siyang maigi. Po? Kung kailangan mo ng tulong ko, alam mo na kung saan ako matatagpuan. Sa ngayon, ay ang pagpapaalala ko lang sa iyo ang magagawa ko para sa inyo. Ang mabuti pa, bukas na kayo umuwi. Delikado ko ngayong gabi kayo maglalakad.
Kung totoo pong may aswang sa baryong ito, kailangan na po naming umalis sa lugar na to. Aba, delikado po sa buhay ng anak ko. Dati nang sinasabi ng kumadron ng nagpaanak sa asawa ko na magiging lapitin daw si Popoy ng aswang dahil sa balat niya sa likod. At ang itinatanong niyo po sa akin ay indikasyong nakita niyo na rin pala ang balat sa likod ng aking anak. Oo, Narding. Nakita mo rin ba kung paano namatay ang asawa mo? Hindi ho eh. Ang kumadron na po ang umasikaso sa kanya. Nasa ospital na po kami ni Popoy nang mamatay ang asawa ko. Bakit po ba? Kahit saan kayo magpunta, hahabulin pa rin kayo ng mga aswang. Dahil si Popoy ang nakatakdang magmana ng mutya ng sili. Maaaring napaglian ng asawa mo ay ang siling pag-aari ng mga aswang. At may dahilan kung bakit kayo naririto. Teka po, Lolo Gimo. Hindi ko po maintindihan ang mga pinag-uusapan niyo eh. Bakit po ako hinahabol ng aswang? Tahimik naman po ang buhay ko nun. Dito lang naman po sa balyong to, biglang nagulo ang buhay namin eh. Popoy, hindi ko nabanggit sa'yo na kaya tayo nakarating sa Maynila ay dahil iniiwas kita sa mga aswang na gustong kumuha sa'yo. Balak kanilang gawing pinuno. Hindi ko naman alam na pati pala sa baryong ito ay mahahanap ka nila. Kaya nga nagulat ako sa pagtatanong ni Lolo Gimo. Tingin ko ay alam niyon tungkol sa anak ko. Kanina ko lang nalaman nang makita ko ang palatandaan sa kanyang likod. Tandaan mo ang mga sasabihin ko. Kahit na anong mangyari, wag na wag mong aalisin ang paningin mo sa iyong anak. Mabuti pa eh. Ibigay mo, Roy, ang ibinigay kong tirador kay Popoy. Saka lang naalala ni Popoy na hawak pa rin pala ni Roy ang kanyang tirador. Iniabot nito sa kanya ang sandata, saka ang natirang bala ng bato. Hindi ko hahayaang makuha nila ang anak ko. Mapapatay na muna nila ako bago nila makuha si Popoy. Tay, ano pong sasabihin natin kay nanay? Mag-aaway lang po kayo kung mababanggit niyo po sa kanya ang nakita ni Roy. Ako nang bahala doon. Sige na, matulog ka na anak. At maaga tayong aalis bukas. Kinabukasan ay naramdaman ni Popoy ang kamay ng kanyang ama sa kanyang balikat. Pagbalikwas niya ng bangon ay gumuhit ang sakit sa sugat niya. Napapangiwi ang mukhang napaupo siya sa higaan habang si Roy na katabi niya ay naramdaman din ang paggalaw niya. Bumangon din ito sa pagkakahiga habang kinukusot-kusot ang mata. Ngayon na ba kayo uuwi? Oo, Roy. Maraming salamat sa tulong mo sa akin kagabi ah. Huwag mo nang isipin yon. Bibisita na lang kami ni Lolo sa bahay niyo bago kayo bumalik sa Maynila. Sa palagay ko, ay hindi pa kami makakaalis sa baryong to. Gusto ko munang malaman kung ano ba ang dahilan kung bakit palagi kaming hinahabol ng aswang na bartikal. Alam niyo rin po pala ang tungkol sa aswang na yon, Tay. Ang ipinagtataka ko lang, paano kami natuntun ng mga aswang na yun dito? Nahulog sa malalim na pag-iisip si Narding, habang si Popoy naman ay nakakunot ang noo na nakatingin sa suot niyang singsing na may mutya ng sili, maging sa kanyang tirador na nasa kanyang leeg. Sa isip niya ay kung paano niyang malalabanan ng mga aswang gamit ang sandatang hawak niya. Pakiramdam niya ay may bahagi ng kanyang pagkatao ang unti-unting mabibigyan ng linaw sa pagharap niya sa mga aswang na bartikal. Pagkatapos magpaalam sa matanda at kay Roy, ay naglakad na silang mag-ama pauwi sa kanilang bahay. Pagkalipas ng ilang minutong paglalakad, nadatnan nilang nakaupo si Aling Daria sa balkonahe na gawa sa kawayan. Katabi nito ang mag-asawa na napatingin din sa kanyang kinaroroonan. Kapansin-pansin ang sugat sa pisngi ni Aling Daria, pati na ang kakaibang paglalakad nito. Tumakbo si Aling Daria papalapit sa kanilang kinatatayuan. Napag-usapan na nila ni Narding ang gagawin nilang pagkukunwari sa harap ng asawa nito. Yumakap si Aling Daria kay Popoy. Sumulyap naman siya sa kanyang ama. Tumango ito na para bang sinasabi nitong sakyan na lamang niya ang gusto ng babae.
Saan ka ba nanggaling ha, Popoy, anak? Pampihira ka. Nag-alala ko sa'yo kagabi. Hindi tuloy ako nakatulog. Pasensya na po, Nay. Naligaw po kasi ako kahapon eh. Hindi na rin po ako nakapagpaalam sa inyo. Pasensya na po uli. Hindi na po mauulit. Aba, dapat lang. Muntik na akong atakihin sa puso dahil sa pag-aalala sa'yo eh. Pasensya ka na rin sa akin, mahal ha, kung di ako nakauwi kagabi. Ito kasing si Popoy nilagnat. Nahulog daw siya sa puno kahapon kaya nagkaroon siya ng sugat sa balikat. O tara na, pumasok na tayo sa loob. Kumusta pala ang benta kahapon ng mga tinapay? Nagustuhan nilang tinapay. Lalo na yung niluto ni nanay na igado na pangpalaman sa tinapay. Nako, hinahanap-hanap talaga nila ang lasa. Marami pang ang humiling na sa susunod naman daw ay mechado naman daw ang lutuin ni nanay. Nagkunwari ang mag-ama na para bang walang nangyari, na wala silang alam na may aswang sa baryo. Ipinagpatuloy nila ang kanilang gawain at sa 2 araw nilang pagtitinda ng tinapay ay nagsimula ng dagsain ng mga tao ang kanilang tindahan. Maaga pa lang ay nakaabang na ang mga tao sa labas ng panaderya, kaya halos nalibang na ang mag-ama sa dami ng bumibili sa kanilang tinapay. Kakaiba ang naisip na paraan ni Narding. Ginaya nila ang tindang tinapay sa kalidad ng siopaw dahil gumagawa sila ng tinapay na may palaman na iba't ibang klase ng luto ng karne ng baboy. Ang tagaluto ay ang biyanang babae ni Narding. Si Aling Daria naman ay sakaha. Kahit si Popoy ay patikim-tikim din ng tinapay na gawa ng kanyang ama at masarap talaga ang lasa nun. Pinangalanan nila ang kanilang tinapay na pandebola. Kung minsan, kahit gabi na, ay meron pang bumibili sa kanila at naghahanap ng tinapay. Pansamantalang nakalimutan ni Popoy ang tungkol sa batang babae na pinatay sa harap nila. Lalo pa, nang bumalik ang mga tanod sa pinangyarihang lugar, ay sinabi ng mga ito na walang bakas na may namatay roon. Ganon din ang kubo. Malinis roon at walang bakas na kahit na anong kahinahinalang nangyari. Isang gabi, napabalikwas ng bangon si Popoy nang makarinig siya ng yabag ng mga paa papalabas sa kanilang bahay. Teka, 2:00 ng madaling araw pa lang ah. Magbubukas kaya sila ng tindahan ng ganito kaaga? Maingat na bumaba ng katre si Popoy. Lumapit siya sa nakasarado niyang pinto bago dahan-dahan niyang binuksan yon. Sinilip niya ang kanyang ama sa kwarto nito at mahimbing itong natutulog. Wala sa tabi nito si Aling Daria, kaya't napakunot ang noo niya dahil sa pagtataka. Sinulyapan niya ng bahagya ang nakaawang na pinto sa labas, habang nakatingkayad na naglalakad para lapitan ang pinto. Sinikap niyang hindi lumikha ng ingay para hindi magising ang kanyang ama. Susundan ko sila. Saan naman kaya nila balak pumunta ng ganitong oras? Bakit magkakasama silang 3? Mabuti na lang at maliwanag ang buwan, kaya malinaw niyang nakikita ang daan. Malayo na ang nalalakad nila, ngunit hindi pa rin alam ni Popoy kung saan balak pumunta ng mag-anak ni Daria. Nagpalipat-lipat siya sa mga puno na nadadaanan niya hanggang sa makarating sila sa kubo kung saan dun sila nagtago ni Roy. Bumundol ang kaba sa kanyang dibdib. Akma na sana siyang nalapit sa kubo nang may kamay na pumigil sa kanyang braso. Anak, anong ginagawa mo rito? Bakit ka sumunod sa kanila? Tay! Naramdaman ko ang pag-alis ni Daria, kaya sinundan ko sila. Hindi ko alam na sumunod ka rin pala dito. Masyadong delikado para sa iyong ginawa mo, anak. Hindi naman po ako magpapakita, Tay. Gusto ko lang pong malaman kung anong ginagawa nila sa loob ng bahay na yun. Natatandaan ko po na dyan po kami nagtago ni Roy nung hinabol po kami ng aswang. At may naamoy po kami mabaho sa loob niyan. At nang puntahan po ni na Kapitan, ang sabi malinis daw po at wala silang naaamoy na mabaho. Nagtataka lamang po ko, anong gagawin nila sa loob ng ganitong kaaga?
Hindi na rin maganda ang kutob ko sa pamilya ni Daria. Ilang gabi ko na siyang napapansin na palaging nawawala sa tabi ko, lalo na tuwing madaling araw. Kaya naisip kong alamin kung saan siya pumupunta kapag nawawala siya sa tabi ko. Napatago ang dalawa sa puno ng mangga nang may dalawang nilalang ang nakita nilang maingat na lumalapit sa kubo. Saktong tumapat ang mga ito sa liwanag na nanggagaling sa buwan at nakilala nila ang dalawang taong nakita nilang maingat na nanonood sa bahay na pinasukan ni Daria. May mga dala ang mga ito ng tirador at maliit na bag na gawa sa uway. Teka, anong ginagawa ni na Lolo Gimo at Troy sa lugar na to? Pareho kaya tayo ng mga binabalak na gawin? Mukhang minamatyagan din po nila si Nanay Daria at ang mga magulang nito. Hindi maganda ang kutob ko, Tay. Hindi po kaya pamilya ng aswang si Nanay Daria? Matagal na hindi nakasagot si Mang Narding. Pakiramdam ni Popoy, nasaktan ang kanyang ama sa sinabi niya. Hindi naman niya masisisi ang kanyang ama dahil nagmahal lang ito ng babaeng ni pagkatao ay hindi nito masyadong kinilala. Kailangan nating umikot sa kabila para makita natin kung ano bang ginagawa ng asawa ko sa bahay na yon. Magagaan ang mga paa na maingat silang lumapit sa kubo. Nakasunod si Popoy sa kanyang ama habang nakabaluktot ang katawan at iniiwasan na hindi makalika ng ingay. Pagdating nila sa gilid ng bahay ay halos magkasabay pa sila ng kanyang ama na sumilip sa butas ng dingding para makita ang nangyayari sa loob. Nay, Tay, sigurado po ba kayong tulog na si Popoy bago kayo umalis? Nakita nilang tumango ang mag-asawa nang tanungin ito ni Daria. Ang ama naman nito ay abala sa paglalabas ng sangkalan. Pagkatapos ay inilabas ni Aling Daria ang malapad na kutsilyo. Mas lalong nanlaki ang kanilang mga mata nang makita nilang may kinuha ito sa ilalim ng katre. Nabubulok na yon, hindi sila maaaring magkamali. Katawan yun ng batang babae na nakita nila ni Roy. Tinadtad ng mga ito ang binti ng bata. Napataklob sa sariling bibig si Narding, maging si Popoy, habang nakatingin sa ginagawa ng mag-anak. Ilang sandali pa ay may dumating na isang grupo ng mga tao na hindi sila makapaniwalang kasabwat ni Aling Daria. Sina Kapitan at ang mga tanod nito. Isang nakakatakot na nilalang ang nakita nilang nag-aagawan sa karne ng tao. Kuya Tomas, ikaw na ang bahala sa mga kapatid natin, ha? Teka, dinala ba ninyong malaking kawa? Baka kasi makahalata na ang asawa ko kung sa bahay manggagaling ang gagamitin natin paglulutuan ng tiladtad na karne. Mabenta ang tinapay namin dahil sa palaman na niluluto ni Nanay. Biglang naramdaman ni Popoy ang pagkulo ng kanyang sikmura dahil hindi niya akalain na ang palaman ng tinapay ay karne pala ng tao. Hindi niya na napigilan ang pagbaliktad ng kanyang sikmura. Kaagad siyang napasuka na nakakuha sa atensyon ng mga nilalang na nasa loob ng bahay. Naramdaman nilang tumigil ang mga tao sa mga ginagawa nito. Kasunod ang yabag ng mga paa palabas ng bahay para tignan ang ingay na nilikha ni Popoy. Mabilis siyang binuhat ng kanyang ama papunta sa malagong halamang gubat para magtago. Talagang ipapahamak mo ang sarili mo. Para kang hindi lalaki. Paano kung nakita nila tayo? Tay, pasensya na po. Naalala ko po kasi yung tinapay. Karni po pala ng tao ang palaman. Tay, kasabwat po pala nila si Kapitan. Magkapatid po sila ni Nanay Daria. Oo nga anak. Nakita't narinig ko rin kanina. Hindi ko alam na niloko lang pala ako ni Daria. Patawarin mo ko anak. Hindi ko alam na aswang siya. Maya-maya pa ay narinig nila ang yabag ng mga paa ni Lolo Gimo at Troy papalapit sa kanilang kinaroroonan. Diyos ko, muntik na kayo ron ha. Wala na silang kawala ngayon. Kaya pala hindi nahahanap ang mga batang nawawala sa baryo dahil pinoproteksyonan sila ni Kapitan.
at hindi proteksyon lang dahil mga aswang sila at magkapatid. Lolo Gimo, talaga nasusuka rin ako sa nakikita ko dahil muntik na po akong kumain ng tinapay nila eh. Ginamit pa ako ng mga demonyong yan para sa pansarili nilang kapakinabangan. Bakas sa mukha ni Mang Narding ang sakit dahil sa mga natuklasan nito tungkol sa kanyang asawa. Maya-maya pa ay bigla silang nakakita ng isang batang babae na naglalakad ng tulog. Dumaan pa ito sa harapan nila. Lo, pigilan po natin si Lena. Kaibigan ko siya, siguradong dun po siya pupunta sa kubo. Papatayin po nila ang kaibigan ko. Napansin ni Popoy na ibinaba ni Lolo Gimo ang dala nitong bag sa lupa, saka kumuha ng bote na may pang-spray. Lumapit ang matanda sa batang babae na naglalakad. Saka nito inisprayan ang muka. Dala ng matinding anghang na tumama sa muka ng bata ay nagising ito. Nagsisisigaw ito sa takot dahil nagising itong nasa gitna na ng kakahuyan. Dahilan para makatawag yun sa atensyon ng mga aswang na nasa loob ng kubo. Nakita nilang lumabas ang mga nilalang sa pintuan ng bahay, kasama ang nakangising si Aling Daria. Ni hindi ito nag-alala nang makita nito si Mang Narding. Sinasabi ko na nga ba't darating ang oras na ito na matutuklasan nyo rin ang totoo kong pagkatao. Hayop ka! Niloko mo lang pala ako. Sinadya mo kaming dalhin sa probinsya nyo para makuha mo ang anak ko. Ginamit mo lang ako. Sayang lang ang pagmamahal na ginugol ko sa'yo. Hindi kita niloko. Kinuha ko lang ang dapat ay sa amin. Dito talaga siya kabilang. Hindi ko sasaktan si Popoy. Gusto ko lang siyang ilayo sa'yo para makabingwit ng malaking isda. Pain ang kailangan. Sinadya kong iwan si Popoy para mapunta sa kanya ang mutya na sili na nasa matandang yan. Anong mutya na sili sinasabi mo? Ang suot na singsing ni Popoy. Nakilala ko ang anak mo dahil sa marka ng hugis daon sa kanyang likod. Ano ba talagang ibig sabihin ng marka, Lolo Gimo? Marka ng pagiging isang manunugis mula sa dugo ng babaeng may dugong bartikal. Sinasabi niyo bang simula't simula ay kilala ni Daria kung sino ang nanay ni Popoy? At ito rin ang dahilan kung bakit marami kayong itinatanong sa akin nang magkita tayo? Tama ka, Narding. Nahulog ka sa patibong ni Daria, ang pamilya mismo ng asawa mong si Lira. Bartikal? Ang ibig sabihin, may dugo po akong aswang? Tama ka, Popoy. Dahil anak ka ng kapatid ni Daria, pero naiiba ka sa kanila dahil ikaw mismo ang magiging banta sa lahi nila. Ikaw ang uubos sa kanilang angkan dahil ikaw ang totoong supremo ng mga aswang. Pinag-aagawan ka nila at pilit na binabawi sa ama mo dahil magagamit ka nila para sa pagpapatuloy ng lahi nila. Hindi po ako aswang. Hindi po yan totoo. Makinig ka, Popoy. Ang mutya ng sili na yan ang tutulong sa'yo para hindi ka maging aswang. Tandaan mong ikaw pa rin ang magpapasya sa landas na tatahakin mo. Si Lira at Daria? Ibig sabihin magkapatid sila? Paano nangyari yun, Lolo Gimo? Mahirap talagang paniwalaan. Pero plano nila to. Ikaw ang nilapitan nila para maiuwi si Popoy sa baryo na ito. Pambihira namang pagbibiro ng tadhana yan, Lolo Gimo. Magsasalita pa sana ang apat nang dahil sa takot ay biglang tumakbo ang batang babae papunta sa kinaroroonan ng mga bartikal. Huli na para mailigtas ito dahil si Kapitan mismo ang dumukot sa mga mata ng bata. Wala na itong awang sinipsip ang dugo ng bata habang nagkikikisay ang katawan nito. Ang mga magulang naman ni Aling Daria ay unti-unti nang nagsaasong gubat. Pinagtulungan ng mga ito na kainin ang kawawang bata. Hindi! Kasabay ng malakas na pagsigaw ni Popoy ang pagliwanag naman ng suot niyang mutya.
Nasilaw ang mga halimaw sa liwanag na nanggagaling sa singsing. Kasunod ang paghaplos ng mga ito sa katawan na parang napapaso. Umalulong ang mga aswang na nagpalitaw sa malalagari nitong mga ngipin. Sumugod ang mga ito sa kinaroroonan nilang apat. Natirang nakatayo si Aling Daria na unti-unti ring humahaba ang mga kuko sa daliri. Anak, mag-iingat ka! Pasugod na sila sa atin! Ang aswang na si Kapitan at ang mga tanod nito ay biglang tumigil sa pagtakbo. Ilang dipa ang layo sa kanila. Nakangising tumutulo pa ang malapot nitong laway na may kasama pang mga dugo, habang ikinakaskas ang unahang paa ng mga ito sa lupa. Bumubula pa ang bibig ng mga ito habang umaangil na parang asong nauulol. Hindi sila kagad nakakilos nang sabay-sabay ang mga ito na sumugod sa kanila. Sige! Patayin sila! Itira ang pamangkin ko! Si Popoy ang humarang sa papasugod ng mga aswang. Maigpit niyang hinawakan ang kanyang tirador at mabilis niyang binalahan yon ng bato. Bawat tamaan ng kanyang bala sa noo ay bumabaliktad ang mga aswang. Umaangil na parang asong nasasaktan. Hindi maintindihan ng mga ito kung saan nanggagaling ang sakit mula sa bato. Kasabay ng pag-spray ni Lolo Gimo ng mga sili sa katawan ng mga ito, nasunog ang mga tanod kasama si Kapitan. Si Popoy naman ay sumugod sa kinaroroonan ng mga magulang ni Aling Daria. Kahit na kailan, ay hindi ko matatanggap na pamilya ko kayo! Muntik niyo na kaming patayin ni Roy! Ubod lakas na malapit ang pinatamaan ng tirador ni Popoy ang ama ni Aling Daria. Kailangan niyang gawin yon para makaligtas. Pero sadyang may angking bilis ang kalaban. Nagawa nitong mailagan ang unang pag-atake niya. Sinakmal siya ng kagat sa kanyang braso ng tatay ni Aling Daria, ang lolo niya mismo. Kahit masakit sa loob niya, nalabanan ng mga ito. Tila hindi rin ito kinikilala siyang apo. Bumagsak pasadsad sa lupa si Popoy. Ang pumalit naman ay ang kaibigan niyang si Roy. Gamit ang dinikdik na sili, inisprayan nito ng katas ng sili ang muka ng aswang. Para ito! Sama kong pinatay niyo! Galit na galit si Roy na halos ubusin nito ang sili sa katawan ng mag-asawa. Kitang-kita nila kung paanong nasunog ang mga ito na parang papel. Napaluhod sa damuhan si Popoy habang umiiyak. Mas lalong nagalit si Aling Daria sa ginawa ni Roy, kaya't sumugod ito kasama ang mga asong gubat. Nagawa nitong luksuin ang nabangon pa lamang na si Popoy. Sa higpit ng pagkakakapit ng kamay ni Aling Daria sa braso niya, ay naramdaman niya ang malakas na pagbaon ng pangil nito sa kanyang kalamnan. Kasabay ang pagsipsip nito sa kanyang dugo. Napasigaw siya sa matinding sakit. Dahil doon ay nabitiwan niya ang hawak na tirador. Gumanti siya ng kagat sa braso nito, hindi para inumin ang dugo, kundi para matanggal ang bibig nito sa balat niya. Bumagsak sa lupa si Aling Daria, pero mabilis din itong nakabangon para sana tuluyan ng patayin si Popoy. Kung hindi ka rin lang naman mapupunta sa amin, ang mabuti pa ay mamatay ka na rin! Kasama ng taksil mong ina na pinatay ko! Humarang si Narding sa muling pag-atake ni Aling Daria kay Popoy, kaya't ito ang tinamaan sa dibdib ng matulis na kuko ni Aling Daria. Bumagsak si Mang Narding sa lupa. Tila natigilan naman si Aling Daria nang makita nito ang dugong umagos sa dibdib ng asawa. Nardeng! Hindi mo sasaktan ang anak ko. Anak siya ng kapatid mo. Kaya bakit mo siya papatayin? Napaatras ng akbang si Aling Daria sa kanyang kinatatayuan. Para bang natauhan ito at hindi alam ang ginagawa. Napatitig ito sa dalawang palad na may bahid ng dugo mula sa sugat ni Mang Narding. Tay! Malalim po ang sugat niya sa dibdib! Tay! Huwag niyo po akong iiwan! Narding, kaya mo bang tumayo? Kaya ko po, Lolo Gimo. Si Daria,
Parang wala siya sa kanyang sarili. Hindi niya alam ang kanyang ginagawa. Buntis ang asawa ko. Baka... Narding, huwag kang maniwalang nawawala siya sa kanyang sarili. Alam niya ang kanyang ginagawa. Plano niya to. Pang-apat ka na sa lalaking naging biktima niya. Hindi siya totoong buntis at kailanman ay hindi siya magkakaroon ng anak dahil hindi nabubuntis ang isang lalaki. Ano? Lalaki? Anong sinasabi niyo, Lolo Gimo? Walang kapatid na babae si Lira. Kaya sila nagkakagulo para kunin si Popoy. Dahil si Popoy ang huling lahi ng kanilang pamilya. Isang transgender si Daria na dating si Dario. Kaibigan siya ng anak ko. Minahal niya ng palihim ang aking anak at umibig ito sa babae. Pinatay niya ito. Ganon din ang ginawa niya sa sarili niyang kapatid. Pinatay niya si Lira. Yun ang totoo at ang buong katotohanan sa pagkatao ni Daria. Biglang sumagi sa isip ni Popoy ang lumang litrato ng isang babae kasama ang mga lalaki na nakasabit sa dingding. Katabi ng mga pugot na ulo ng hayop. Yun na pala ang kanyang ina at hindi si Daria. At isa sa mga lalaking yun nakatabi nito ay si Aling Daria. Hindi siya makapaniwala sa natuklasan. Lalong higit ang kanyang amang bigla ay natigilan sa mga narinig nito mula sa matanda. Kung ganun po, sinabi lang po niya na buntis siya para hindi po siya sipigan ni tatay at magagawa niya pong dalhin dito si tatay. Hindi po ako makapaniwalang papatay niya si nanay para lang sa pagpapanatili ng lahi namin at masolo ang mga lalaking minamahal niya. Matagal na hindi nakapagsalita si Mang Narding. Nangilid ang luha nito sa mga mata, habang si Daria naman ay nakangisi na namang pasugod sa kanila. Dala ng matinding galit, hinarap ito ni Popoy at siya mismo ang umatake sa asawa ng kanyang ama. Dinampot niya sa lupa ang nahulog niyang terador. Napakasama mo! Hayop ka! Hetong sayo! Ang singsing mismo ni Popoy ang ginamit niyang pangbala sa kanyang terador. Nakapikit ang kaliwa niyang mata nang puntiryahin niya ang noo ni Aling Daria. Buong lakas niyang pinakawalan ang kanyang bala at bumaon yun sa mata ng kalaban. Kung ano ang ginawa nito sa mga nagiging biktima nito, ay yun din ang nangyari dito. Halos pumalaw ito sa sakit na nararamdaman. Mula sa malayo, sa mismong kinatatayuan nito, ay kitang-kita nilang lahat ang pagbagsak nito sa lupa habang umuusok ang buong katawan. Hindi nito maintindihan kung ano ang hahawakan sa sakit na nararamdaman dahil sa epekto ng mutya ng sili sa katawan nito. Nilapitan ito ng umiiyak na si Roy. Binigyan nito ng katarungan ang amang pinatay nito. Binuhusan nito ng katas ng sili ang naaagnas na katawan ng pinuno ng mga aswang na bartikal. Kaya palang tingin ko sa halimaw na umatake sa atin ay lalaki. Dahil talaga naman palang lalaki si Aling Daria. Hindi namin nahalatang kakaiba siya. Paika-ika na naglakad ang kanyang ama, papalapit sa nakahandusay na si Aling Daria. Wala na itong buhay. Isang patak ng luha ang pinakawalan ni Mang Narding habang malungkot na nakatingin sa nasusunog na katawan ng asawa na bartikal. Kinuha ni Popoy ang umuusok niyang singsing, sa kanya muling isinuot sa kanyang daliri. Natunaw ang mga kalaban dahil sa katas ng sili. Nang sumunod na araw, ay nalaman ng mga taga-baryo ang tungkol sa tinapay. Sama-sama nilang inilibing ang mga tinapay at ipinagtirik ng kandila ang kanilang mga mahal sa buhay. Sina Mang Narding at Popoy naman ay inihatid ng kalesa ni Lolo Gimo pabalik sa sakayan papuntang Maynila. Si Popoy habang nag-iisip, dala ang isang bahagi ng kanyang kalungkutan, ang dulot na sakit sa pangyayaring inubos niya ang sarili niyang angkan na habang buhay niyang hindi makakalimutan. Isang luha ang pumatak sa kanyang mga mata na tila nagsasabi na yun na ang paalam ni Popoy
sa pamilya ng kanyang inang si Lira. Kasama ang kanyang amang si Mang Narding ay tuluyan na silang nakaalis sa baryo ng Masantol. Lumipas ang ilang taon, unti-unting bumangon ang mag-ama sa trahedyang nangyari sa kanilang buhay. Ipinagpatuloy ni Mang Narding ang pagtitinda ng tinapay, ngunit hindi na karne ng tao ang palaman nito, kundi tunay na karne na ng baboy, baka o manok. Naging mabenta ito sa Maynila at tinawag nila ito na toasted siopaw. Nakakilala rin si Mang Narding ng isang babae na muling nagpatibok ng kanyang puso sa katauhan ng isang tindera niya na mabait at mapagkakatiwalaan. At kalaunan, nagpakasal sila at nagkaroon ng isang anak na babae. Tuwang-tuwa naman si Popoy sa pagkakaroon niya ng kapatid at sa katahimikang tinatamasa ngayon ng kanyang pamilya. Ngunit sa kabila ng katahimikang yon, hindi nagpapakampante si Popoy. Palagi siyang nag-iensayo para paghusayin palalo ang pakikipaglaban niya sa mga aswang. Dahil hindi sila nakatitiyak kung kailan uli aatake ang kampon ng kadiliman. Dahil hindi tatahimik ang mga ito dahil sa pagkatao ni Popoy at sa mutya ng sili na kanyang iniingatan. Ngunit naniniwala sila na hanggat buo ang paniniwala nila sa Poong May Kapal at sa tulong ng kanyang kakayahan, ay walang masamang nilalang ang magtatagumpay sa maitim nitong binabalak.